Kain yung pagkain. Teka, bulkan ito. Ang probinsya ng Bicol, para sa mga turista, hinding-hindi raw maubusan ng pakulo. Katunayan, may isang bayan sa Albay na punong-puno raw ng pakulo. Literally. Mula sa mga kumukulong dagat at lawa. Nagiinit ng mga pagkain. What's your name? Teka, ano nag-iba? Yung lasa ba? Napa-English ka? Uy, mainit-init pa. Fresh na fresh. At mga adventure na sumasabog sa saya at sorpresa. Lahat ng yan, dito lang mararanasan sa bayan ng Manito. Let's G, Bieros! Sama-sama tayong bumaybay sa Albay. Sa Manito, Albay, may mga alimango na makukulay. Fiddler crab ang tawag sa mga ito at ang kanilang misyon, gawing mas malusog ang mga bakawan. Pero ang alimangong hinuhuli nila rito para mapagkakitaan? Mga mud crab. Si Kuya Eddie, mahigit 2 dekada nang nanguhuli ng mud crab. Paano kayo nanguhuli ng alimangot sa... Ano ba tawag nyo dito? Tawag namin dito sa amin, bubu. 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 Nilagyan mo ng pain para pumasok yung alimango. Para pumasok yung alimango. So, papasok po yung alimango mula sa kaliwat kanan. Oo, kaliwat kanan. Oo. Pagpasok ho nila, stuck na po sila dyan. Hindi na po sila makakalabas. Iniiwan ng mga bubu o trap sa putikan tuwing low tide ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at sa kanilang ito babalikan kinabukasan. Meron po ba kayong mga maliliit na hindi na kinukuha tapos binabalik nyo na lang po para mas lumaki Yung pa? mga maliliit, nilagay namin sa fish pan. May fish pan kami. May fish pan kayo para lumaki pa? Para lumaki. So, normally, 1, 2, ganyan. Oo, hanggang 3. Hanggang 3, okay. Tapos yan, dinadala nyo na lang papunta doon. Oo, doon namin tinatalian sa baba. Meron po bang seasonal po ba yung mga huli? May buwan ba na mas marami? Oo, may buwan. Ano pong buwan na mas marami? August. August. Kala mo naman ako talaga yung nakahuli. Talagang, sa totoo lang, nahuli na talaga to pero dumating lang yung biyahe ni Drew. Sa refrigerator na talaga to, biglang binuhay na lang ulit. Iniwanan na ako ni Kuya. Hindi. Babalik siya. Oras na para talian ng mga alimango. Kailangan ihulog na ganyan. Oo. Para hindi sila makagalaw. Sorry, guys. Ayaw na sir lumabas, no? Oo nga eh. Nahilo na nga siya eh. Hilumango. Okay. So, gagayanin, lalagay ko po yung paa dito. Yan pa. Tapos nun, ilalagay ko po dito. Pag ganyan. Oo, dyan sa baba. Sa baba. Tapos nun, tama po ba? Oo. Pero- Igpitan mo sir, igpitan mo yan. Tali mo, igpitan mo po sa baba. Yan sir. Diyan. Dito po, pag ganyan. Yan, tama. Slowly but surely, doble ingat lang sa pagtatali. Baka gumanti ang mga alimango at tayo ay masipit. Hehe. Hindi ako pwede dito. Napakabagal ko. Sanayan na lang sir. Yan. Sabi niya, hindi to pro yung sa akin. Ang Manito Mangrove Eco Park, dati ng degraded forest reserve noong 1990s. Ibig sabihin, hindi na maganda ang lagay nito at halos wala na itong pakinabang sa mga hayop at tao na nakatirang malapit dito. Pero sinikap itong ayusin, Bieros. Kaya ngayon, buhay na ang biodiversity dito. Naging sikat na rin ang puntahan ng mga biyero. Ibang klaseng pakinabang naman para sa mga lokal ang hatid ng lawa na pupuntahan natin. Okay, so meron tayong hinahanap na lake na pinupuntahan daw ng mga turista. Inang Maharang Lake. Pero, teka, hindi ko alam yung daanan. Buti na lang may mga tao dito. Magandang hapon po. Asan po ba yung Inang Maharang Lake?
Papunta po kami dun sa... Papunta ko kayo? Opo. Ay, Sumama sunod- na po kayo sa amin. Ay, sige po, sunod na lang po ako sa inyo. Halika na po. Ay, sige po. Ang itlog. Dami niyo pong dala, no? Opo. Ito bang lutuan dyan? Sir, nandito na po tayo sa Boiling Lake. Ano, dito na po. Opo. Ano ako mag-swimming nito? Wala ko may cliff jump pa to. Dito sa bayan ng Mama Nito, hindi sila naliligo sa kanilang lawa. Pero dito sila nagluluto ng itlog. Ang tubig kasi dito, minsan ay higit pa sa boiling point na 100 degrees Celsius. Dati maliit lang po yan. Tapos pagka pumuputok po yung bulkan, lumalaki rin po siya. Teka. Kaya masyado siyang lumaki na po. Hanggang doon na po yan. Teka, bulkan ito. Yung pasingawan po ng bulkan. Pasingaw. At matagal na po ba mulat sa pool? Nagluluto na ho kayo dito? Opo. Bata pa kayo or yung mga nanay niyo po at Yung mga nanay tsaka yung lola, ganun po. nagluluto na talaga dito? Opo. Ano pong niluluto niyo? Yung itlog po, Ah, baboy. baboy po, tsaka yung mga manok. Dito nila inaano kasi merong mainit na. Hindi na sila magpapakulo. Hindi na magpapakulo? Hindi na po. Libre pa? Opo. Isang maling galaw lang, pwedeng malapnos ang balat kapag nadikit sa napakainit ditong tubig. Kaya ang mga lokal, may paraan para makapagluto pa rin sa lawa. Inilalagay nila ang itlog sa net at saka ito ibababa sa tubig gamit ang mahabang kahoy. Napaka-importanting question po ito sa mga chefs around the Opo. world. Ano po bang klaseng itlog yung lulutuin natin? Soft-boiled? Hard-boiled? Eggs Benedict? Paglabas po niyan, hard-boiled. Opo. Para ma-achieve ang hard-boiled egg, kailangan itong iwan sa kumukulong tubig ng 10 minuto. Pero ang mga itlog na ito, 4 na minuto lang namin inilubog sa kumukulang tubig. Sapat na oras na ba ito para maluto ang itlog? Soft-boiled egg konti. Medyo malambot pa siya sa loob. Pero kung minsan, ito rin gusto ng mga tao eh. Yan o. Siguro 1 minute pa o mga 1.5 minutes pa siguro. Ang dahilan nung pagkulo, yung groundwater na pumapasok sa ilalim ng lupa, nagsisip siya pagka umuulan at yung iba pang tubig. Maghahanap siya ngayon ng mga crack para doon dadaan papasok sa ilalim. Yung tubig na yon, iinitin siya ng magma and then mag-evaporate siya. At ang sagot sa nagbabagang tanong kung ligtas bang kainin ng mga pagkain niluluto sa kumukulong lawa? Kahit na amoy yung sulfur doon sa kumukulong tubig na yon at tinatry na magluto doon, halimbawa itlog, mayroon naman siyang shell, hindi naman matatagos nung sulfur kasi safe naman ang loob niya para kainin. However, doon sa mga pagkain na matatagos yung portion na kakainin mo na, hindi siya safe. Ilang minuto lang mula sa Inang Maharang, isa ring lawa ang may tinatagong kulo. Ang Nag-Aso Lake. Di hamak na mas kalmado ito kumpara sa Inang Maharang Lake. Pero kumukulo-kulo at umuusok-usok din ang tubig. Ang Manito kasi, part siya ng Mount Pokdol. Isa siyang stratovolcano. So ang Manito, nasa gitna niyan, kaya marami siyang mga lumalabas na maiinit. Talaga namang nakamamanghang makakita ng mga kumukulong lawa. Pero kung mapapadpad dito, gawin pa rin prioridad ang kaligtasan biyeros. Hindi lang lawa ang nagiinit dito sa Manito, pati ang pagkain, umusok din. Pero hindi dahil sa mainit at temperatura, kundi dahil sa anghang. Katulad na lang ng empanadang ito, na ang palaman, ang signature dish ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Gagamitin natin ang empanada sa isang laro, biyeros. Alright mga bihara, nandito tayo ngayon sa Manito Albay para sa ating Bicol Express Empanada Game. Dito sa Bicol Express Empanada Game. Yes! Woo! Charge. May konti pang charge. Simple lang ang mechanics ng game. Paunahan ng players na maubos ang hawak nilang empanada.
Pero tuwing lilingon ako sa kanila, kailangan nilang tumigil sa pagkain at paggalaw. Kung sino man ang mahuli kong gumalaw, tanggal na sa laro. Let's play the game in 3, 2, 1. Anyway, yung Bicol Express Empanada, ay, nakikinig na sila. Sarap! Malutong! Bagong luto. Pero, mga statwa. Oh! Parang may kinamot lang yung isa. Maski yung mata hindi gumagalaw. Aha! Huli ka! Subo na subo! Ang galing ng... So, pag titingin lang ako, doon lang sila magsistop. Pero pag titingin ako dito, kakain sila. Aha! Gumagaling yung mata eh. Ang galing parang... Wala pa. Ang ganda ng pagkain ng Bicol. Aha! So, 3 nang wala. 3 na lang natitira. Yung isa sumasakit na yata yung tiyan dahil yung kamay nasa tiyan. Yung isa, matapos na. Yung isa talagang walang... Aha! So, ang tanong, ubos na ba ang Bicol Express? Ubos na nga ba? Wah! Ibig sabihin nun, pareho silang dalawang panalo. Yay! Adal dyan, congratulations, 1,000 each, brother. Nakaisip sa konsepto ng Bicol Express Empanada ang 40-year-old na si Lemuel. Ang dating walang pagtuition, isa ng professional chef at may sariling restaurant na ngayon. Chef, bukod sa very cozy setup nyo dito na 2 floors, tapos ang ganda ng landscape, pag-ayos ng mga halaman, parang yung star of the show. Bukod sa mga niluluto nyo, yung star of the show, nandyan si Mount Mayon, kitang-kita. I raised and born in Marinduque. Sa Marinduque ka? Yes, heart of the Philippines. Bakit ho kayo napadpad dito? So high school, dito ako nagtapos ng high school. Half of my life, more than half of my life, Oo. dito na yung buhay ko sa Bicol, Albay. Nang makatapos ang high school, hindi kaagad pumasok sa kolehiyo si Lemuel. 10 taon siyang nagtrabaho bilang cake artist at photographer para makaipon. At noong 30 years old siya, natanggap siya sa isang universidad sa Maynila para mag-aral ng culinary arts. Laking pasasalamat ni Lemuel sa Good Samaritan na tumustos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Promise to myself na babalik ako sa Bicol ulit. Okay. Para kay Mayon. Para kay Mayon? Yes. Talagang gusto ko magka-resto Okay. sa harap ni Mayon. Sa harap ni Mayon. And miracle happens. Para sa kanyang internship, ipinadala sa Italy si Lemuel kung saan siya'y nag-training ng 3 buwan. At sa edad na 35, nakagraduate siya sa kursong Culinary Arts. Matapos makapag-aral, bumalik sa Albay si Chef Lemuel para tuparin ang pangarap niyang magtayo ng sariling restaurant sa tapat ng Mount Mayon. Pero nung halos abot kamay na ang pangarap, saka naman dumating ang pandemya. At 2 buwan siyang nanirahan sa isang tent. Time na yun talaga, sabi sa akin ng mga ibang tao, bakit kailangan... You can do it, sabi nila. May nagsasabi ng gano'n, may nagsasabi ng, hindi yan magkiklik dito. Pinupush ko yung sarili ko na, sige, kahit na hindi ko to pabayaran sa kanila, free taste lang po to, trial and error. Trial. So, Hanggang sa... may nag-order na, 300 pesos empanadas. Hindi lang mag-iinit ang bibig sa anghang ng pagkain dito sa Bicol. Dito sa Manito Public Market, makabibili ng literal na mainit-init pang mga kakanin. Katulad na lang nitong balot na balot sa dahon ng saging na binutong at puto bukayo. Kasama raw ang mga ito sa listahan ng mga paboritong almusal o merienda ng mga Bicolano.
At balita ko, paborito raw ng mga parokyano ang luto ni Nanay Lorna. Oh, ito po yun ah. Magkano po isa? 12. 12 ito. Opo. Ito pong binutong. 20 po. 20 lang po. Ginagawa ni Nanay Lorna ang kanyang binutong gamit ang bagong pigang gata ng nyog. Saka hahaluan ng konting asin. Para sa lalagyan, magpapaso siya ng dahon ng saging para hindi ito madaling mabutas. Alagay po tayo, sir, ng isang tasang bigas. Ganyan. Ilalagay po. Saka lalagyan po natin ng isa rin po Isang tasa. puno. 1:1. Opo. Dahil hindi yan po maluluto kung Kung walang tubig, sa... Opo. Ilang taon nyo na pong ginagawa ito? Ay, 26 years old na po ako. 26 Opo. years. Kapag mahigpit na ang tali, pwede na itong iluto sa kumukulong tubig ng hanggang 1 oras. Ito po yung, sir, yung kutsilyo. Thank you, ha? Ay, may kutsara dapat. May kutsara dapat. Tapos Ano yan, na tabi? nanay. Okay. Yep. Para siyang mas malambot, mas maalat na suman. Yun. Pero nandun pa rin yung sarap niya. On the salty side siya, di ba iba yung hinahalo mo yung sweet and savory? So maglalagay ka ng bao dito, matamis na bao. Oh, tapos nun mangga. Naku! Naglalaway na nga yung cameraman namin. Oh, nahulog na yung laway. Oh. Chocolate baterol. Sangkatutak na. Muscovado. Condensed milk. Caramel. Maple syrup. Tanggal ang kuko. Tanggal ang paa. But it's all worth it. Ang susunod kong lalantakaan, puto po kayo! Oh man. Mainit-init pa bagong luto, di nga natulog po sila. Di ba rin talaga kapag bagong luto, pati yung texture ng, yung malambot. Yun yung hinahanap naman natin talaga, yung mga bread lovers out there, yung mga pinipindot-pindot mo, yung texture, pag ninunguya mo, so sasama yung pustiso nyo. Kapag may pustiso kayo, yung bukayo kasi nila, yung saktong tamis ba? Minsan kasi, may mga iba sobrang tamis na, ito yan, may laban. Nakaka 12 pesos, nakakabusog to. Buhin ko to. Yeah, busog ka na. Paano? Sa tagal nang nagtitinda ni Nanay Lorna, hindi pa raw niya tinataasan ang presyo ng kanyang mga paninda para mabilis itong maubos. Dahil dito, napag-aral niya ang 12 anak. Ang pangako ko po, ma'am, sa sarili ko, habang may lakas pa ako para makagawa pa ako, sige lang po. Kasi marami pa ang pangangailangan. Dito rin sa palengke, makabibili ng mga alimango sa halagang 400 pesos kada kilo. Dahil nga sagana sa alimango ang bayan ng Manito. Bilang pasasalamat, nagkaroon ng crab cooking contest noong 2022. At 2 putahe na inilaban dito ang talaga namang nanaig, ang crab humba at kalderetang alimango. Ito, ngayon lang talaga ako makakatikim at makakakita ng alimango na kinaldereta. Pareho lang ito ng proseso sa kung paano lutuin ang pork o beef caldereta bijeros. Ang pagkakaiba lang, may extra ingredient. Ang kakulitan ni Ate Jocelyn. May ibubulong ako sa inyo, sir. Ay, ano po yung bubulong niya? Oo nga po. Sabi ko, paano natin maluluto, mapapalambot yung carrots, pati yung patatas kung wala tayong tubig. Yes, sir. What's your name? Wow. Teka, ano nag-iba? Yung lasa ba? Napa-English ka? I forgot. Sa sobrang sarap. Wala ba? Naglagay na nga pala tayo ng ketchup. Mag-a-add po tayo ulit mamaya ng konti. Ketchup sa alimango. Sa kulitan namin ni Ate Jocelyn, naluto na nga ang alimangong kaldereta. Siyempre, pati ang crab humba, matitikman din natin, Beros.
Pwede rin. Pwede rin pala. Gets. Humba nga talaga siya. Siyempre, humba ingredients eh. Although, katulad na sinabi ni nanay, bakit hindi ito niluluto? Dahil, medyo mahal. Alimango eh. Fresh na fresh pa. So yes, sipin niyo humba, pero kinakain niyo alimango. At fresh na alimango at that. Punta na tayo dito sa... ito yun eh. Ito talaga yung... Wow. Caldereta. Uy, mainit-init pa. Pati fresh. Fresh na fresh. Calderetang caldereta. Alam mo, may lesson eh. May lesson dito eh. Kahit pagluto ka ng hotdog, tapos yung ingredients mo, caldereta o humba, yun talaga yun. Yun talaga yun. So kung gusto yung mag-cost cutting, lahat ng ingredients ang paborito nyo, adobo, caldereta, humba, kare-kare, sinigang, itlog. Yan po yung, di ba? Wow. I learned my lesson today. Thank you, Nay. Mga biyahero, alam niyo ba kung para saan to? Pwede mo naman gawing no? Pang blush on. Uy, teka, malangaw. Sayang yung pagkain. At syempre, Yun talagang original. Original. Late ako, pupunta na ako sa school. Ang totoo niyan, ang walis tambo na made in Manito, isa raw sa pinakamatibay na walis sa buong Pilipinas. How true? Si Tatay Domingo, kabilang sa pamilya na gumagawa ng walis tambo mula pa sa kanyang kalululuhan. Oo, halos po ang gumagawa niyan dito sa amin. Mga 80 to 85% walis tambo po ang pinakahanap buhay. Kahit anong pagbaloktot sa walis na to, nako, walang lagas yan. Sana all secured. Ang kanila raw sikreto, nasa proseso. Isa-isa nilang sisiguraduhin na tuyo na ang mga talahib na kanilang gagamitin. Papagpagin ito para magpantay at matanggal ang maliliit na bunga nito. Tsaka ito puputulin. At ididikit sa kahoy gamit ang alambre, tali at pako para talaga namang secured. 2 beses itong tatahiin para hindi maglagas. At saka lalagyan ng sticker para ang hawakan ay hindi magaspang. Mabibili ang kanilang walis mula 60 pesos hanggang 180 pesos. Well, depende sa laki. At pwede pang magpa-personalize ng walis, ha? Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang sa bayan ng Manito ang Nito Talahib Festival bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga damong ito sa kanilang bayan. Nito, kung saan hango ang pangalan ng bayan ng Manito, at talahib na ginagamit naman ng material sa kanilang walis. Lugar sa Manito, nasa tabing dagat. Pero natatangi ang dagat sa Barangay Pawa dahil hindi raw ito pinaliliguan sa mga turista. Sobrang mag-ingat po tayo dito mga turista na pumupunta po dito sa amin kasi medyo delikado po talaga dito. Marami nang na-disgrasya dyan. Tulad nung nakaraang may nakita kaming kalabaw na nakalusong dyan. So bali hindi na siya nakalabas. May parte kasi ang dagat na kumukulo. Mahigpit ay pinagbabawal ang direktang paliligo sa mga kumukulong tubig. Pero don't worry, biyaheros, dahil may mga pwede rin namang paliguan. Tulad ito. At ang catch? No entrance fee. Kahit malapit ang bayan ng Manito sa Bulkang Mayon sa Legazpi, wala pang patunay na maaring konektado ang mga katubigan na ito sa geothermal system ng active volcano. Ang bawat bulkan ay may mga fumarole o vent na maaring makita sa mga lugar malapit dito, tulad ng bayan ng Manito. Ang bawat vent o labasan ay may magkakarugtog na daanan mula sa bulkan kung saan lumalabas ang mainit na gas ng bulkan. Ang kakaiba at natatanging pakulo at adventure na hanap ng isang biyahero, palagay ko'y narito sa Manito. At ang pagtanggap ng mga lokal sa mga turista dito,
walang sing-init. Laging nag-aalab.